We now go over to the summary of yung lessons within the early monarchy of Kings Saul, David, and Solomon. No? What we can learn, ano yung mga pwede nating ma-channel, mga learnings from the early monarchy na pwede nating dalhin sa sa understanding natin ng New Testament. Una po, yung the need for a righteous king, no? The failure of Saul, Israel's first king, highlights the need for a ruler who truly obeys God. Saul's disobedience, pride, and misuse of authority demonstrate that merely having a king is not enough. The king must be faithful to God's will. Magandang lesson ito na para sa ating mga pastor at saka sa mga manggagawa, sa elders, sa deacons, at yung mga uma-attend rin sa atin sa CMI. This team prepares the way for the New Testament presentations of Jesus Christ as the perfect king. Unlike Saul, Jesus rules in complete obedience to God. Thus, the monarchy established in Samuel ultimately points forward to Christ who fulfilled the ideals of righteous kingship. And then another is about the Davidic covenant. The New Testament explicitly connects Jesus to David. For example, the Gospels begin by identifying Jesus as the Son of God, the Son of David rather, emphasizing his rightful claim to the throne. In the Gospel of Matthew 1:1, Jesus is introduced as the Son of David, the Son of Abraham. Likewise, sa Luke 1:32, the angel announces that Jesus will inherit the throne of David. This shows that the promises made in 2 Samuel, yung kagaya po ng question ni Pastor Jerry kanina, are not merely historical but prophetic. Yan. So, dahil prophetic ito, it gives room for the precise interpretation sa life ni Jesus Christ. The eternal kingdom promised to David finds its ultimate fulfillment in Christ, whose reign is spiritual and everlasting. Without the Davidic covenant, the New Testament's understanding of Jesus as King and Messiah would lack its essential foundation. And to recall, si Jesus, in his preaching, laging paulit-ulit doon yung emphasis about the kingdom of God or the kingdom of heaven. No? Let's think of si John the Baptist, no? At yung panawakan ni John the Baptist for the people to repent, di ba? He calls them to repent is to repent and be baptized, di ba? No. Ayan. Habang may perception si Pastor Andrew. Sabi niya, I've read a commentary a few years ago that the relationship between ayun. Address ko na lang yan mamaya, Pastor Andrew. Sige. Tapusin ko muna yung summary. At medyo magiging controversial yan eh. We will give time para dyan mamaya. At saka, this shows that the promises, ayun po, yung tungkol sa kay Jesus as King, no? At kaya nga, when we say King of Kings, He is King at marami pang mga different kings sa different kingdoms. Pero siya yung King of Kings. No? So wala nang makakataas sa kanya. And then about the messianic expectation, David in particular becomes the model of the ideal king, a man after God's own heart. Although David is not perfect, his life sets a pattern for what God desires in a ruler. Faith, repentance, and reliance on God. Over time, this ideal becomes projected into the future as Israel anticipates a greater son of David, who will perfectly embody these qualities. And then the spirit in divine empowerment.
Another important theme in 1 and 2 Samuel is the work of the Spirit of God. Na-discuss na natin to sa Judges, no? But malaki ang role, no, ng Spirit of God. The Spirit comes upon individuals like Saul and David to empower them. At doon naman kay Solomon yung the wisdom coming from God naman. For instance, when David is anointed, the Spirit of the Lord came powerfully upon him. However, the Spirit can also depart as in the life of Saul when he disobeys God. This demonstrates that the Spirit's presence is connected to obedience and God's favor. And then there is also the reality of the reality of sin, judgment, and grace na applicable sa buhay ni Saul, ni David, at saka ni Solomon. However, kay Saul, hindi siya nanumbalik kay Yahweh, no? May time doon, no, pag nire-rebuke siya ni Prophet Samuel, na nagpapakita siya ng ng sense of remorse. Pero nung nainggit siya kay David, no, yung nagkaroon siya ng murderous desire, no, laban kay David, ay hindi na natin nakita na si Haring Saul ay nanumbalik, no, kay Yahweh. Si David, doon sa pagkakasala niya kay Bathsheba at saka yun sa kasalanan niya doon sa pagbibilang sa census, ay makita natin yung yung pagpapagumbaba niya kay Yahweh. And even yung sa time na he was being rebuked, no? Parang yung nung naghari si Absalom for some time, nung kinuha ni Absalom, no? He was being blamed, no? At doon makikita natin yung humility niya, no, yung humble reactions niya, no, ni David doon sa kanya sa pag-amin na siya ay nagkamali, no. So very important ito, no, sa ating mga manggagawa. Important yung na kahit na tayo ay nasa leadership na, no, napakahalaga yung pagpapakumbaba, pagsisisi sa kasalanan, at yung pag-amin na tayo ay nagkamali, no. Napakahalaga ito. At wag nating hindi sa harapan ng Diyos, hindi ito katuwagan, no? Kung hindi ay yung pagyakap, pagtanggap ng muli ng Diyos dun sa nagpapakumbaba. And then in the New Testament, forgiveness of sins is fully realized through Jesus Christ. The pattern seen in David, yung sin, repentance, at saka grace, points forward to the gospel where forgiveness is offered to all who turn to God in faith. The concept of sin, repentance, and grace points to the gospel where forgiveness is offered to all who turn to God in faith. David's life thus becomes a powerful illustration of the grace that is ultimately revealed in Christ. At important yung pagkakasulat ng story na to kasi when we look dun sa Chronicles, no, yung story ni David, hindi emphasize dun yung yung pagkakasala ni David. Siguro sa mind ng chronicler, hindi na kailangan niyang ulitin yung section na yon kasi alam na ito ng tao at alam ng mga post-exilic community na yung mga pagkakamali ng hari din ang naging cause ng exile na yung pagkakatalo, dalang bihag ng mga Israelita. Okay. So, ayun po. Magandang gabi. Without turn doon sa mga ilang questions. So, natackle na po natin yung kay Pastor Jerry. Nadagdagan pa po dito sa ating presentation ngayon. Yung kay Pastor Andrew sabi, description daw na si David at si Jonathan were in a gay relationship dahil doon sa paggamit na yung pagmamahal ni yung paggamit ng pagmamahal ni David at saka ni Jonathan sa isa't isa. Una sa lahat,
hindi ko masasabing gay relationship yung yung tinutukoy doon. Yung concept na to ng pag-ibig ay hindi lang ito about yung concept ng love sa understanding natin, kung hindi siguro loyalty rin. No, yung loyalty, yung pagiging tapat nila sa isa't isa. At siguro itetest natin yung question, no, Pastor Andrew, kasi baka isipin nyo, paano natin malalaman? Una, when we look at it, yung author ng 1 Samuel, inilagay niya itong 2 Samuel 1:26. Teka lang, titingnan ko yung 2 Samuel 1:26. Oo. So, i-test natin. Kailangan kasi ang katugunan natin dito is meron ba tayong mga gay acts, okay? Meron ba tayong nakitang gay acts na ginawa si David? O kaya merong ginawa si Jonathan? Na para sabihin or obserbahan sila ng mga taong nakapaligid that they were performing homosexual love, no? Siguro yun yung magke-carry ng ng pag interpret natin. At ang sagot ko diyan, wala tayong makikitang ganoon. No? So saan po nanggagaling yung sabihin natin yung sinasabing gay perspective? Nandun yun doon sa isang gay reader, no? Nandun yun sa malisya ng nagbabasa. Okay? Yung malisya ng nagbabasa. Again, inuulit ko, how do we respond to this? Nakakita ba tayo na may sinabi ang author ng 1 Samuel, even sa 2 Samuel, even to sa paghahari ni King David? Meron ba tayong kahit anong aspect na pinresent ng authors ng 1 and 2 Samuel na nagpapakita ng gay or homosexual behavior? At ang sagot natin diyan ay wala. So, ang understanding natin dito, including doon sa 2 Samuel 1:26 ay katapatan, no? Yung yung pagiging best friends nila nito ni Jonathan, no? At and then yung sunod na question, are the present Ethiopian Jews descendants of the Queen of Sheba, thus being called Black Jews? Punong-puno rin ng ng traditional controversy, no? When I say traditional controversy, tradition na naipasa sa kanila kasi ang nakita lang natin sa story, no? Ang nakita lang natin sa story na si Solomon ay tinanong ng Queen of Sheba. Pero wala tayong makitang understanding doon that the Queen of Sheba had a relationship more than a friend, no? Or more than a person asking questions. So it is within the tradition, at na tradition na yon, kung paano nagkaroon ng within the span of napakaraming thousands of years na nagkaroon within the tradition na itong Queen of Sheba na to ay nagkaroon ng anak ng royalty, no? Between the Queen of Sheba and Solomon. So mahirap na siya talagang i-trace, no? And when we say thus being called Black Jews, una sa lahat, hindi ko napag-aralan tong na to, yung Black Jews na concept. Kasi sa part natin, syempre, with regards to this understanding of race and ethnicity, madali itong i-dismiss kasi ang Ethiopia ay napakalayo sa
napakalayo sa bansang Juda, no? And when we say the word Jews, kailangan galing siya sa Juda, hindi siya galing sa hindi siya galing sa Ethiopia. However, marahil ang tinutukoy dito ng Pastor Andrew, yung after yung independence of Israel 1947, no? Meron din kasing mga mga people with black color na nagtungo nga po sa Israel, at ang sinasabi nga nila sila yung mga Hudyo na to. So somehow I would say close to being incredible kasi na magiging black Jew sila. Kasi doon sa case ng Queen of Sheba, pwede naman yon. Kunyari lang, no? Dahil nga sa wala namang sinasabi ang Bible dito. Wala namang sinasabi ang Bible dito. So, kung sakali man na yung si Solomon at si Queen of Sheba ay nagkaroon ng anak, no? Hindi pa rin naman yun, kumbaga, sa case pa rin ng ni Rehoboam, yung lineage, no? Yung lineage that was considered legitimate, no? Ang dapat nating pagbatayan dito. So, pero to simplify po, yung sagot po dito sa question ni Pastor Andrew about the Ethiopian Jews, kasi nga silent ang Bible about it. Next question. Pastor Edwin, maraming salamat po. Kanina may question si Ate May. Ba't wala yung question ni Ate May? Wala po, nairis ko na lang po. Yung lang po yun, about dun sa tinanong ni Pastor Andrew. Close friends po. Ayun. Yun yung yun yung response nyo. O sige po, salamat po. So, thank you. Ano yun? Baka meron pa ho kayong tanong. Kay Haring Saul. Ano yun classic yung kay Haring Saul yung sabing yung the spirit the evil spirit from God, no? Ano mang verse yun? Teka lang ha. Ayun, classic yun Ano yun 1 Samuel 16:14. So ang Diyos ba ay capable of sending? Yes, kasi is God overall, God sovereign. So part ng sovereignty niya yung kanyang kanyang kontrolin even yung yung evil spirits. When we look at yung kay Jesus in his earthly ministry, no? Yung mga demonyo na nakasapi doon sa mga tao, nakikiusap pa nga kay Jesus, di ba? Na wag silang ipadala agad doon sa sa yung kaparusahan nila, no? So when we look at it, kasi ang sabi ng iba, psychological illness daw, no? Psychological illness daw yung nangyari kay Haring Saul. Na ang nagmo-move sa kanya kaya siya nagkakaroon ng murderous na desire. Pero I should say when we say psychological, no? Maliwanag, no? Na yung reader again ang naglalagay ng ito isang psychological problem. Kasi wala pa namang psychology nung time nila no? Sa atin meron sa time natin. So we are trying to explain things that are ancient using modern terms. And to say, kasi very rare na makakita tayo ng isang yung concept ng evil spirit. Sa case ni nalimutan ko yon yung si
Yung sa case ng sino ba ito? Nalimutan ko yung pangalan niya eh. Yung kay King Ahab, no? Yung kay King Ahab, meron doon sinabi, a lying spirit from ano, no? Yung Diyos ay nagpadala ng lying spirit. At ito yung napapakinggan doon sa mga yung mga sinasabi sa labi ng mga prophets ni King Ahab, no? So lying spirit. So hindi man siya exact equivalent ng evil spirit, pero we should say na nakikita pa rin natin dito yung sovereignty of God. At ang role ng lying spirit na yon is to confuse, no? Para si tawag mo dito? Para si King Ahab ay mapaniwala nitong mga lying spirits na to, which will end up dun sa kanyang disaster, dun sa kanyang pagkamatay. Oh, yan ha, ako na yung gumagawa ng tanong. Ako na yung naggumagawa ng tanong para meron pa tayo. No? Napakayaman itong itong yung concept na yun ng stories nung sa kingship ni Saul, ni David at saka ni Haring Solomon. At ayun, so ang pulutin po natin dito yung mga yung mga learning points, no? Yung learning points. And sabi ko nga po kanina, kahit sa failures nila, we should think of it na meron tayong matututunan as a form of a warning. Warning na tayo ay yung panawagan ng salita ng Diyos na tayo ay manatiling tapat na yung faithfulness sa Panginoon.